Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. And hello po, pa-weekend na naman. Hello Friday sa inyong lahat. Nako, kasama niyo ako para sa isa na namang paborito niyong kwento dito sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Pero bago ang lahat, nako, taus-puso po akong nagpapasalamat sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa atin, yung araw-araw talagang nag-iintay, ayaw, araw-araw na nag-aabang, ayaw na may mamiss na episode. Hello po sa inyo. Yung kahit ang busy-busy niyo ay binibigyan niyo pa rin ng pagkakataon at ng panahon itong channel natin. Maraming salamat po. Nawa po ay nag-e-enjoy kayo dito sa mga storya na ating ina-upload, at syempre bukod sa nag-e-enjoy, nakakakuha kayo ng mga leksyon na pwede nyong baunin, at syempre ng mga inspirasyon na pwede nyong pagkuhanan ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Kasi nare-recognize natin, lalo na yung sa mga edad natin, nare-recognize natin na 'di ba, hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay maganda. Kaya kailangan natin ng inspirasyon mula sa buhay ng iba para magpatuloy sa ating ginagawa para sa magandang kinabukasan. Ganoon naman talaga 'yon. Pero syempre, ang maihahandog ko lang sa inyo bilang kapalit ng inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel ay ang pagsa-shoutout ko po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakikinig. More pins sa vlogs. Thank you so much, Nita Ednueb. Tama po ba? Nako, last year pa raw niya laging inaabangan everyday ang mga letter at mga kwento natin. Maraming salamat. Hello po kay Dina ng Taiwan. Ayun, Aldi Miranda, maraming salamat. Mindorenyo ako. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, kay Ray Miranda, thank you so much. Jusel Gacho, Maria Rapada, Riza Lopez, maraming salamat sa iyo. Clark Joshua Tabalba, thank you so much sa iyong pakikinig. Ayan, Clark Joshua, maraming salamat again. Ayan, Jeneline Mendez, no skip ads daw siya kasi yung cellphone niya ay nakalagay sa kanyang bulsa. So, wala siyang choice. Habang nagtatrabaho ay no skipping ads. Thank you, Jen from Riyadh. Pinay sa Israel, Nicole Radones and Radones family, maraming salamat sa inyong lahat. Melody de la Cruz, ayun. Riri po, thank you so much sa mga taga Singapore, ayun. Pasuyo ko, Mama Mia, we love you. Tatay Edward Agabin, Tatay Edward, kaya mo yan. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, go lang, push lang, kaya mo yan. And syempre, with the help of our Lord, hindi ba? Evelyn Odono, maraming salamat sa iyo. Ayan, User Rose, thank you so much. Ayan, sa mga anak daw niya na sina Nashil Honteliano and John Ayan, at sa asawa niya na laging nakikinig na si Ronel. Hello, Sir Ronel. Pedigia Acosta, Jelly Rajoromo, maraming salamat sa iyo. J. Ranoy, Rowena Tuan, maraming salamat. Pa-shoutout daw siya, sana mapansin. O, napansin na kita. Hello po. Ann Soto, Gracie17 from Japan. Hi, Grace. Arwen 26. Ayun, hello. Shoutout from Dunsol at kay Noveline Condes, kay Ami, kay Roma, kay Ada. Ayun, maraming salamat po. Glimar Bailon, thank you so much, Glimar. Vic Manzanares, maraming salamat, Vic. Buhari Ampuan, hello po. Pasensya na, medyo bulol ako ngayong mga panahon na ito. Nakapag-almusal naman, bakit nabubulol? Jay Santos, hello. Milagros Akabugas, maraming salamat sa mga taga Las Piñas. Ashin Sheng, thank you sa'yo. Marisa Kayabyab, maraming salamat, Madam Marisa. Ayun. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting channel. Nako, kayo po ba? Mamahalin niyo pa rin ba ang isang tao kahit bawal at mali sa paningin ng iba? Oh, andito na naman tayo sa mga ganon. Pero wag kayong
Huwag kayong judgmental, di natin sure. Di natin sure kung anong laman itong letter ni Elsie. Ayun, so sa inyong lahat na gustong mapakinggan ang letter ni Elsie, andito na. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Kahit bawal sa paningin ng iba ang pag-ibig na aking nadarama, ay wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga sa akin ay ang kasiyahan na aking nararamdaman kapag kasama ko siya. Ang mahalaga sa akin ay mahal ko siya at mahal niya rin ako. Ang mahalaga, ako ay sa kanya at siya ay akin lamang. Dear Mama Mia, ako po si Elsie. Mama Mia, sana po balang araw ay kwento ko naman ang mapapakinggan ko sa iyong YouTube channel na iyong iniere. Alam ko po na libo-libo po ang nakikinig sa inyo. Malamang libo-libo rin ang mga nagsusulat ng kani-kanilang kwento at pinapadala sa inyo. Hindi po ako magdedemand kung kailan nyo babasahin ng sulat ko. Maghihintay po ako, Mama Mia. Araw-araw po akong mag-aabang hanggat marinig ko na ang sarili kong kwento na siya naman ang iyong binabasa. Mama Mia, bata pa lamang ako ay nakikisali na po ako sa mga responsibilidad ng mga magulang ko para sa aming pamilya. Oo, Mama Mia, hindi po kami mayaman. Kapos na kapos po ang kinikita ng mga magulang ko. High school pa lamang ako, Mama Mia, ay dumediskarte na ako ng sarili ko. At dahil half day lang po ang klase ko nung high school, ang ginagawa ko po, Mama Mia, ay bumibili po ako ng saging na saba at nilalaga ko po yun, pagkatapos ay nilalako ko sa mga kapitbahay namin. Kung ano-anong klase po ng diskarte ang ginagawa ko. Minsan, Mama Mia, ay binibigyan din ako ng pera ng mga kapitbahay namin para maglinis ng kani-kanilang mga bahay. Yung iba para maglinis ng kanilang kotse. Yung iba naman para gumawa ng projects ng kanilang mga anak. Kung ano-ano po ang ginawa ko para lang may mapagkakikitaan. Mama Mia, 6 kasi kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Yung mama ko po ay labandera lamang. Samantalang yung papa ko ay nagtatrabaho sa isang factory sa lugar namin na maliit pa sa minimum wage ang sinasahod araw-araw. Wala po talagang naiipon ng mga magulang ko. Sa katunayan, Mama Mia, yung bahay namin ay halos barong-barong lamang. Halos nakatira lamang kami sa bakanting lote na malapit lang sa may sapa. Dun lang kasi nakakita ang tatay ko na pwede niyang pagtirikan ng aming bahay na barong-barong. Buti na lang talaga at wala namang nagrereklamo sa mga kapitbahay namin. Hindi naman po mayayaman ang mga kapitbahay namin pero may kaya po sila kumpara sa amin. Nangisip ko noon, Mama Mia, dapat ay mag-aral akong mabuti. Dapat ay magtapos ako nang sa ganoon ay mabigyan ko ng kahit konting ginhawa ang buhay ng pamilya ko. Yun ang ginawa kong inspirasyon, Mama Mia. Kahit kailan ay hindi ko pinapasukan ng pakikipagrelasyon. Ang naisip ko kasi noon kapag pumasok na ako sa isang relasyon, malamang sa malamang meron at merong pagkakataon na hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Ayokong magkasala, Mama Mia. Ayoko rin na gumawa ng isang bagay na hindi ako sigurado kung kaya ko nang mapanindigan. Ang iniisip ko noon ay ang kaligayahan ng pamilya ko at ang kalagayan ng mga magulang ko. Mama Mia, sa tuwing umuuwi po ang papa ko galing sa trabaho, ay naaawa po ako sa kanya. Kitang-kita ko po ang pagod sa kanyang mga mata at sa kanyang mukha. Pero kapag nakikita niya kami ay pilit siyang ngumingiti. Alam kong nahihirapan na siya. Hanggang sa nung mag 3rd year high school ako, Mama Mia, ay inantay talaga ako ng mga magulang ko isang gabi para kausapin.
Elsie, Elsie, alam mo naman na mahirap lang tayo. Hindi na namin kaya na mapag-aral kayong lahat na magkakapatid. Third year high school ka na, malapit ka nang graduate. Pero ibig sabihin nun, marami-rami na rin ang magiging gastusin mo sa school. Tay, wag po kayong mag-alala, ako na pong bahala sa sarili ko. Ako pong bahala sa mga gagastusin sa school. Sigurado ka ba, anak? Tanong niya. Oo. At saka po pag may sobra akong sa kinikita ko, magbibigay rin ako paunti-unti. Salamat anak kung ganon. Mama Mia, yun nga ang ginawa ko. Nagdoble kayod ako. Yung iba kong mga kaidaran kapag walang pasok ay gumigimik. Nakikipagkita sa mga kaibigan, nagliliwaliw, nagbabarkada, nag-e-enjoy sa pagkabata nila. Samantalang ako, Mama Mia, hindi ko magawa-gawa ang mga bagay na yon. Hindi pwede. Hindi maaari dahil kapag ginawa ko yon, ako lang din ang magiging kawawa sa huli. Kapag ginawa ko yun, patitigil ako sa pag-aaral. Alam ko, Mama Mia, na sa mga katulad naming mga dukha at mahihirap, wala talagang lugar ang pag-e-enjoy. Dahil kapag ine-enjoy mo ang buhay mo, kinabukasan ay nganga ka na. Kinabukasan ay wala pa ring magbabago sa buhay mo. Mas lalo pa itong lalala. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko, siya na ang enjoy na yan kapag nakapagtapos na ako. At nung graduate nga ako ng high school, Mama Mia, ay masayang masaya ang pamilya ko. Actually, ako po ang nauna na makagraduate sa mga kamag-anak ko ng high school. Ganun kahirap ang angka namin. Kung yung iba ay may mga mayayaman na kaangkan o mayayaman na relatives, kami po, Mama Mia, wala. Pare-pareho po kaming dukha, kaya wala po kaming malalapitan ni isa sa mga kamag-anak namin dahil pare-pareho po kaming nahihirapan. Hindi ko lubos maisip na sobrang proud na ang mga magulang ko pati na ang iba kong kamag-anak nung makagraduate ako ng high school. Ang totoo niyan, Mama Mia, nagkaroon pa ng simpleng handaan sa bahay na barong-barong namin. Yung handa po, saging na saba, kamote, at saka bagoong. Kahit na ganun lang ay pinagsasaluhan namin yon dahil naging masaya ang lahat na nakapagtapos na ako ng high school. O Elsie, ngayong tapos ka na ng high school, saan ka na magtatrabaho? Tanong ng isang tita ko. Po? Naku po, hindi pa po ako magtatrabaho, tita. Alam mo naman, 16 years old pa lamang ako. Hindi pa ako matatanggap. At isa pa, gusto ko pong mag-aral ng kolehiyo. Ano? Kakayanin mo ba? Kakayanin po, tita. Huwag kang mag-alala. May naipon naman na ako at isa pa, pumasa naman ako sa isang scholarship. Hindi nga yun full tuition pero malaki na rin ang tulong. At doon na rin ako sa State University mag-aaral nang sa ganoon ay makatipid-tipid naman. Sabi ko. Aalis ka, anak? Tanong ng nanay ko. Ang tatay ko naman, Mama Mia, ay nagulat sa mga pinagsasasabi ko dahil wala naman akong sinabihan tungkol sa mga plano ko sa kolehiyo. Kitang-kita ko ang pagkadismaya at galit sa mukha ni tatay pero nanahimik lamang siya. Oo, Nay. Kailangan kong lumuwas ng bayan. Kailangan kong mag-aral doon. Nakapasa naman ako sa scholarship at isa pa, may mga trabaho naman doon na pwede sa katulad ko. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kapag nakapagtapos na ako, mas makakatulong na ako sa pamilya natin. Mama Mia, nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko. Ayaw nilang mapalayo ako sa kanila. Ayaw nila na may mangyari raw sa aking masama doon. Pero naging pursigido ako. Walang makakapigil sa mga plano ko. Kung hindi ako magtatapos ng college, pihadong magiging ganito lang din ang buhay ko. Isang kahig, isang tuka. At ayoko na sa ganon. Sawang-sawa na ako sa ganon, Mama Mia.
Kaya kahit na medyo may pagtatampo sa akin ng mga magulang ko, lalo na ang tatay ko, ay sumigi pa rin ako sa desisyon ko, Mama Mia. Hindi talaga ako nagpapigil at pumunta nga ako ng bayan at doon nag-aral. Umupa ako ng isang napakaliit na kwarto na may kasabayan pa akong ibang 3 estudyante. Mama Mia, nag-apply din ako sa isang convenience store. Nung una ay ayaw nila akong tanggapin dahil minor de edad ako. Pero sinabi ko na part-time lang naman dahil nag-aaral ako. Hanggang sa tinanggap na rin nila ako. Gumagawa din ako ng mga projects sa mga classmates ko. Gumagawa ng mga assignments. Kung ano-ano pong diskarte ang ginagawa ko, Mama Mia. Kapag walang pasok ay gumagawa rin ako ng sinangag na mani at saka yun ay binibenta ko. Nakakahiyaman para sa iba pero hindi ko yun kinakahiya. Alam ko, Mama Mia, munting sakripisyo lamang ito para sa buhay na pinapangarap ko. Mahirap, totoo yun. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Napakahirap, Mama Mia. Dahil alam ko na ilang taon ko pa yung titiisin. Sa totoo lang, ilang beses na rin akong kamuntikan ng sumuko. Ilang beses na rin na sinabi ko sa sarili ko na ayoko na, napagod na ako. Pero kapag naaalala ko ang mga magulang ko, kapag naaalala ko ang mga kapatid ko at kapag naaalala ko ang sitwasyon ng buhay namin, ay pinipilit ko pa rin tumayo. Kahit na may sakit ako, pinipilit kong mag-aral at magtrabaho. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil kapag sumuko ako, hindi lang kinabukasan ko ang mapupurnada kundi maging sa aking pamilya. Hanggang sa nagbunga rin ang lahat, Mama Mia. Sa wakas, nakagraduate na rin ako ng college. Kung nung umalis ako sa bahay namin ay nagtatampo ang tatay ko, dahil nga, Mama Mia, kahit may sem break ay hindi ako nakakauwi dahil nagtatrabaho ako ng doble-doble para matustusan ang pag-aaral ko. Ngayon na nakagraduate na ako ay kitang-kita ko kung gaano ka-proud ang mga magulang ko sa akin. Humingi ng tawad ang mga magulang ko dahil hindi raw sila naging 100% supportive sa mga pangarap ko. Pero nagpasalamat din sila sa akin na hindi ako sumuko. Nagpasalamat sila sa akin na hindi raw ako natinag kahit sa kanilang pagtutol. Ngumiti na lang ako, Mama Mia, at sinabi kong para sa kanila ang lahat ng ito. Para sa kanila lahat ng mga pangarap ko. Lahat ng mararating ko sa buhay ay sa kanila ko inaalay. Masayang-masayang pamilya ko. Lalong-lalo na, Mama Mia, nung agad-agad akong nakahanap ng trabaho. Hindi hamak na mas maganda ang kinikita ko kumpara noon sa mga sidelines ko. Hanggang sa, Mama Mia, unti-unti ay napapatunayan ko na rin sa sarili ko na kaya ko, na may ibubuga ako pagdating sa trabaho. Wala pa pong 1 year ay na-promote na ako agad sa trabaho ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay binigyan pa ako ng malaki-laking aumento sa sweldo ko. Masayang-masaya ako noon. Akala ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ng buhay namin. Kaya lang isang araw, umuwi ako sa bahay dahil kinabukasan ay wala akong pasok. Pag-uwi ko ay tila tahimik ang lahat. Siya nga pala, Mama Mia, napaayos ko na pala ang munti naming barong-barong. Hindi naman siya masyadong kagandahan pero ayos na. Bahay na kung titignan. Hindi katulad dati na para bang kulungan ng aso o kulungan ng manok. Ngayon ay bahay na talaga siya. Hindi man kasing ganda ng mga bahay ng aming mga kapitbahay ay ayos na rin. Natitirhan na rin ng disente. Pagdating ko doon ay bitbit ko ang mga pasalubong kong pagkain. Tuwang-tuwa pa ako dahil makakasama ko buong weekend ang pamilya ko dahil himala na walang overtime sa trabaho. Pero kakaiba ang kanilang mga tinginan. Tahimik na tahimik sila. Para bang walang gustong magkwento sa akin. Nung una ay inintindi ko na lang, baka nagkakaaway-away sila. Baka may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya.
Kaya lang Mama Mia, parang may naramdaman talaga akong kakaiba. Nung naghapunan na kami ay tahimik pa rin sila habang ako ay kwento ng kwento tungkol sa nangyayari sa akin sa bayan. May problema ba, Nay, Tay? Anak, walang problema, sabi nila. Pero ramdam ko talaga Mama Mia na may nililihim sila sa akin. Tinanong ko ang mga kapatid ko pero lahat sila ay tikom ang mga bibig. Kaya naman ang sabi ko ay matutulog na lang ako ng maaga dahil pagod ako sa biyahe. Mama Mia, nung natulog na ako, ay hindi pa rin mawala-wala sa diwa ko ang naging pagiging tahimik ng mga magulang ko. Kaya naman hindi rin ako nakatulog ng maayos. Madaling araw, siguro mga 3:00 o 4:00 noon nung magising ako. Bumaba ako para mag-CR nung marinig ko ang usapan ng mga magulang ko. Paano natin sasabihin kay Elsie ang totoo nang hindi siya magagalit? Paano natin sasabihin sa kanya na yung kapatid na pinag-aaral niya ay nagbulakbul at nambuntis pa? Mama Mia, dun po sumakit talaga ang dibdib ko. Nay, Tay? Nakabuntis? Sinong nakabuntis? Tanong ko. Yung pangatlo sa akin na kapatid, Mama Mia. First year college pa lamang, pero nakabuntis na. Masakit na masakit ang loob ko noon, lalo na dahil nilihim pa nila tatay at nanay sa akin. Ang sabi nila ay ayaw daw nila na magalit ako. Ayaw daw nila na awayin ko ang kapatid ko. Ano bang ini-expect nila? Na magiging maganda ang pakikitungo ko sa kapatid ko? Na palakpakan ko siya at i-congratulate dahil nakabuntis siya? Mama Mia, sa labis kong pagdaramdam ay agad akong naligo at kinuha ang mga gamit ko. Linggo noon, agad akong umalis sa bahay namin. Hinipigilan pa ako ng nanay ko at ang sabi ay mag-almusal daw muna ako. Pero wala akong gana. Ayoko pong makita ang kapatid ko dahil baka kung ano pa ang mga masabi ko sa kanya. Ayokong makasakit ng damdamin kahit na ang totoo, Mama Mia, ay masakit na ang naramdaman ko. Kaya naman umalis na ako sa lugar namin. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Jessica para maglabas ng sama ng loob. Bakit naman ganito? Nahihirapan na nga ako sa pagiging isang breadwinner. High school pa lamang ako ay pinagsasabay ko na ang pag-aaral at pagtatrabaho para lang mapunan ang kinikita ng mga magulang ko, para lang makasurvive, para lang maging mas maayos ang buhay ko. At ngayon, nakapagtapos na ako at may trabaho na, akala ko Mama Mia ay unti-unti na akong makakahinga kahit konti. Akala ko ay pahahalagahan ng mga taong mahal ko ang mga sakripisyo ko. Akala ko kapag pinahalagahan nila yon, ay magtatapos din sila ng pag-aaral tulad ko para matulungan namin ang buong pamilya namin. Hindi yung sa mga balikat ko na lang nakaatang ang lahat. Ngunit ngayon na nalaman ko na ang nakababata ko palang kapatid na nasa first year college pa lamang ay binuntis na ang kanyang girlfriend. Pakiramdam ko Mama Mia ay hindi nila pinahalagahan lahat ng pagsisikap ko, lahat ng paghihirap at mga sakripisyo ko. Pakiramdam ko ay hindi nila ramdam kung gaano kahirap ang sitwasyon namin, na para bang ayos lang sa kanila ang ganong buhay. Pakiramdam ko Mama Mia ay hinihila nila ako pababa. Imbis na palipad na ang pamilya namin, ay dumadagdag pa talaga siya ng pasanin sa aming pamilya. Nakakainis, nakakawalang gana, nakakapagod na. Mama Mia, naisip ko nga noon, paano kaya kung pabayaan ko na lang sila? Paano kaya kung hayaan ko sila na tumayo sa sarili nilang mga paa? Tutal naman, mas bata pa ako noon nung ako na ang nagtayo sa sarili ko. Siguro kung nakaya ko noon, makakayanan din nila. Hindi naman sa nagrereklamo ako, Mama Mia. Pero parang ganun na nga. Dahil ako,
Pagod na ako sa pagdadala ng pasani na yon. Alam ko naman sa sarili ko, Mama Mia, na hindi ko yun responsibilidad. Pero dahil sa pagmamahal ko, sa pamilya ko at sa mga kapatid ko, ay inako ko ang responsibilidad na yon kahit na hindi akin. Ang sama-sama talaga ng loob ko. Kaya naman hindi muna ako umuwi sa kwartong inuupahan ko. Agad akong tumakbo sa best friend kong si Jessica. Pero bago ako makapasok sa bahay nila, Mama Mia, ay may nakasalubong ako na isang kotseng itim at medyo may kabilisan ng takbo nito. At sa sobrang tulala ko, Mama Mia, ay hindi na po ako nakagalaw at hindi ko po halos namalayan na malapit na pala sa akin ang kotse na yon. Natumba pa ako dahil sa sobrang gulat. Miss okay ka lang? Tanong ng lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Mama Mia, dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko, dahil sa sobrang pagod na nasa puso ko ay bigla na lang akong napahagulgol sa pag-iyak. Dahil yon sa sobrang sama ng loob ko sa mga dinadala ko at sa mga problemang binibigay sa akin ng pamilya ko. Halika, sakay ka muna sa sasakyan para kumalma ka. Mama Mia, pinatayo niya ako dahil natumba talaga ako sa may sementadong daan. Baka pag nakita tayo ng mga tao rito sa labas, akalain nila kung anong ginawa ko sa'yo at ganyan ang iyak mo. Sabi nung lalaking umalalay sa akin. Kasi ang laki-laki ng problema ko sa buhay ko eh. Parang hindi na natapos-tapos ang mga responsibilidad ko. Parang ako na lang lagi ang dapat na magsakripisyo. Parang ako na lang lagi ang dapat na masasaktan habang sila ay hindi naman binibigyan ng pansin ang pagsasakripisyo ko. Kwento ko sa lalaki nung makapasok na kami sa loob ng kanyang sasakyan. Mama Mia, estranghero sa akin ang lalaking yun pero ewan ko ba? Ewan ko kung bakit bigla-bigla na lang akong napakwento. Siguro mabigat na talaga ang pakiramdam ko noon. Siguro masakit na talaga ang puso ko dahil nagawa ko nang sabihin sa isang estranghero ang mga nararamdaman ko. Sige, labas mo lang yan. Pakikinggan kita kahit ano pa yan. Kawawa ka naman eh. Mukhang kailangan na kailangan mo talaga ng kaibigan. Sabi niya. Kaya naman hindi na talaga ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko. Nagkwento na ako ng nagkwento. Mama Mia, hinawakan niya ang balikat ko. Ang sabi niya, naiintindihan niya raw ang pinagdadaanan ko. Hindi raw talaga madali yun. Lalo pat nalaman niya, Mama Mia, na sinakripisyo ko ang buhay ko para sa mga kapatid ko at mga magulang ko. Na hindi talaga ako nagkaroon ng kahit na isa mang karelasyon dahil mas pinokus ko ang atensyon ko sa kanila. Alam mo, napakaswerte nila. Napakaswerte nila dahil ang isang katulad mo ang naging kamag-anak nila. Kung iba yun, nako, tumakas na yun sa mga responsibilidad. Iniwan na silang nakanganga at bahala na sa mga buhay nila. Sabi niya. Doon ay gumaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. Matapos kong maikwento sa kanyang lahat, ay nagpaalam na ako. Pero nagpakilala siya sa akin. Rod. Rod ang pangalan niya. Nagpakilala rin naman ako sa kanya bilang pasasalamat sa pakikinig niya sa akin nung mga panahon na yon. Kinuha niya ang number ko, Mama Mia, at kinuha ko rin ang number niya. Sabi niya, kapag kailangan ko raw ng makakausap, wag daw akong mag-atubiling tawagan siya. Handa raw siyang makinig anumang oras. Handa raw niya akong pakinggan at intindihin at unawain. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bumaba na ako sa kotse niya. Nagpaalam na kami sa isa't isa at pumasok na ako sa bahay ng kaibigan ko. Nagulat ang kaibigan ko nung makita niyang mugto na ang mga mata ko. Anong nangyari sa'yo, Elsie? May umaway ba sa'yo sa daan? Tanong niya. Hindi, Bes. Walang umaway sa akin.
Pero may mga tao na hindi pinahalagahan ng mga sakripisyo ko. Doon Mama Mia ay kwento ko rin kay Jessica ang nangyari. Pero hindi katulad nung pagkukwento ko sa lalaki, mas kalmado na ako habang nagkukwento ako kay Jessica. Naiiyak ko na kasi lahat kay Rod, Mama Mia. Ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Naiiyak ko na sa balikat niya ang bigat na nasa loob ko. Mama Mia, yung lalaking nakasalubong ko nung araw na yon, yung estranghero Mama Mia na nakinig sa akin kahit na ang totoo ay wala naman kaming kinalaman sa isa't isa. Kahit ang totoo ay hindi naman niya ako kaano-ano at hindi niya responsibilidad na pakinggan ako. Nakakatawa lang, nakakatawa at nakakagulat. Dahil kung sino pa yung taong hindi mo inaasahang tutulong sa'yo, ay siya pa pala ang aagapay sa'yo. Mama Mia, pagka-uwi ko sa kwartong inuupahan ko nung gabing yon ay nag-text sa akin si Rod. Tinanong niya kung ayos na ba ang pakiramdam ko. Tinanong niya kung may kailangan ba ako. Nireplyan ko naman siya Mama Mia at muli akong nagpasalamat sa pakikinig niya sa mga drama ko sa buhay. Ngumiti lang siya at ang sabi niya anytime daw. Mama Mia, habang magkausap kami sa cellphone, ay naiisip ko na napaka-misteryoso pala talaga ng buhay. Meron at meron siyang ibibigay na isang tao na handang makinig sa mga kwento at sa mga hinanakit mo at hinanaing mo sa mundo. Yun nga ang naging papel ni Rod sa buhay ko. Mama Mia, halos oras-oras kung kumustahin niya ako sa text. At 3 beses sa isang araw kung mag-usap kami. Nasa 20 minutes to 1 hour ang pag-uusap namin sa cellphone. Mama Mia, hindi ko kailanman naiisip na magiging mabuting magkaibigan pala kaming dalawa ni Rod. Akala ko kasi after nung una naming pagkikita ay yun na yun, na magiging estranghero na lang talaga siya sa buhay ko, na hindi na kami mag-uusap. Pero lagi nga akong tinatawagan ni Rod para kamustahin. Lagi siyang nag-aalala sa akin. Lagi niyang pinapaalala sa akin, Mama Mia, na hindi ako nag-iisa. Na kahit anong pagdadaanan ko sa buhay ay lagi lang siyang nandyan at handang makinig sa akin anuman ang hinanaing ko. Sabi niya, handa raw siya na pakinggan ako. Handa raw siya, Mama Mia, na maging shoulder to cry on ko. Kapag kailangan ko raw ng kausap, ay wag akong mag-atubiling lumapit sa kanya. At yun nga ang nangyayari. Dahil nga busy rin ang best friend kong si Jessica kasi may boyfriend na ito at ikakasal na, ay hindi ko na siya maaasahan, Mama Mia. Kapag lagi kong kailangan ng kausap, si Rod po ang naging takbuhan ko. Naging komportable akong lapitan siya dahil sa totoo lang ay iba ang style ni Rod. Hindi po siya katulad ng iba na judgmental. Hindi po siya katulad ng iba na nagbibigay agad ng judgment sa kung ano ang ikukwento mo sa kanya. Makikinig lang siya ng walang panghuhusga sa kwento ko. At habang nakikinig siya, Mama Mia, ay kitang-kita mo talaga sa mga mata niya na interesado siyang pakinggan ng mga hinanaing mo. Pagkatapos, tsaka siya magtatanong ng mga bagay-bagay para maliwanagan ang pag-iisip ko. Hindi siya magsasabi sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Mama Mia, ang mga hinanaing at hinanakit ko ay sinasagot niya ng tanong. At kapag nasagot ko ang mga tanong niya, ay dun ko marirealize kung ano ba ang dapat kong gawin. Hindi po siya nag-i-instill sa isip ko ng kung ano at hindi ko dapat gawin. At dahil doon, Mama Mia, ay lumalalim ang pagiging magkaibigan namin. Araw-araw, linggo-linggo na lumilipas, ay nagiging mas malapit pa kami sa isa't isa. Mama Mia, naging blessing po siya sa akin. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay napapansin ko na para bang may nararamdaman na akong kakaiba kay Rod. Nung una, ang akala ko lamang ay dahil lang to sa nakakatulong siya sa akin. Na dahil lang to sa lagi niyang
pinapakinggan ang mga kwento at problema ko. Pero Mama Mia, habang tumatagal ay mas lalo akong naa-attach kay Rod. Ang totoo niyan, dumating na sa punto na ako na lagi ang nauunang mag-text sa kanya. Ako na rin lagi ang nauunang tumawag sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. First time ko pong maramdaman ng ganon, Mama Mia. Ang totoo niyan, may mga naging crushes naman ako nung nag-aaral ako, maging nung nagtatrabaho na ako. Kaya lang, iba ang pakiramdam ko kay Rod. Pero hindi ko alam kung paano ko aaminin sa kanyang totoo. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko sasabihin sa kanya na minamahal ko na siya. Tahimik lamang ako dahil parang pakiramdam ko, Mama Mia, ay wala ako sa posisyon para umamin sa kanya ng tunay na nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, tinawagan niya ako. Ang sabi niya, samahan ko raw siya. May titingnan raw siya ng mga properties na gustong bilhin ng kanilang kumpanya. At dahil wala naman akong pasok noon at ayaw kong umuwi ng bahay namin, dahil nga ayokong humarap sa mga problema, ay sinamahan ko si Rod. Mama Mia, habang nasa daan kami ay tahimik lamang kaming dalawa. Parang nakikiramdaman. Hindi rin siya nagpe-play ng kung anumang musika. Hanggang sa makarating na kami sa isang building. Ito ba? Ito ba yung bibilhin ng kumpanya nyo? Tanong ko. Oo, kasi masyado nang masikip dun eh. Kailangan daw na magtayo ng branch dito. Kaya eto, ako ang pinadala. Ano sa tingin mo, maganda ba? Tanong niya. Oo, maganda naman, ayos naman. Mama Mia, pagkatapos naming tumingin doon at pagkatapos niyang kausapin ang may-ari ng building na yon, ay inaya niya kung mag-dinner muna kami bago niya ako ihatid pa uwi. Habang nasa dinner kami, Mama Mia, ay panay ang tingin niya sa mukha ko. Alam kong nagbablush na ako. Alam ko, Mama Mia, na apektado na ako sa mga tinginan niya. Uy, Elsie, bakit di ka makatingin sa akin ng diretsyo? Tanong niya. Bakit sa'yo ako titingin? Dapat dito sa pagkain ko. Baka matinik pa ako eh. Bigla siyang tumawa, Mama Mia. Paano kang matitinik eh, hindi naman yan isda? Sabi niya. Ako rin ay natawa na rin sa pagiging absent-minded ko. Elsie, magagalit ka ba kung may sasabihin ako sa'yo? Tanong niya. Ano? Bakit ko naman ikakagalit ang sasabihin mo? Hindi ko alam. Baka iwasan mo ko. Sige nga, sabihin mo nga. Promise ka muna na hindi ka magagalit. Promise ka muna na hindi magbabago ang pagkakaibigan nating dalawa. Tumawa na lang ako, Mama Mia. Inassure ko siya na hindi mangyayari yon. Alam mo, kahit ganito, mature naman akong mag-isip. Kung hindi ko naman ikakagalit yan, bakit ko naman puputulin ang pagiging magkaibigan nating dalawa? Yun nga ang problema eh. Hindi ko nga alam kung magugustuhan mo ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ito. Pero alam ko na kinakailangan ko tong sabihin sa'yo. Elsie, mahal kita. Matagal na. Mama Mia, nung sabihin na yon ay halos nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam pero labis-labis ang kilig na aking nararamdaman. Rod, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro lamang? Hindi ako nagbibiro. Mahal talaga kita. Hindi ko naman pipilitin kung hindi mo ako mahal. Ang gusto ko lang ay aminin sa iyo ang nararamdaman ko. Rod, mahal din kita. Sabi ko sa kanya nang wala nang paligaw-ligaw pa. Talaga? Oo, mahal kita, Rod. Hindi lang dahil naging mabait ka sa akin, kundi dahil mahal talaga kita. Siguro nga, tadhana ang gumawa ng paraan para magkita tayong dalawa. Mama Mia, ngumiti siya at hinawakan ng mga kamay ko at hinalikan yon. Mula nga nung gabing yon ay opisyal na naging kami ni Rod.
Kung noon ay masaya ako bilang magkaibigan kaming dalawa, ngayon ay mas sumaya ang buhay ko na maging magkarelasyon na kami. Mama Mia, naging blessing po sa mga buhay namin ni Rod ang aming relasyon. Mas naging inspired kaming dalawa na bumangon araw-araw. Mama Mia, hindi ko na rin pinagkait kay Rod ang pagkababae ko. Ganun ko siya kamahal. Ni wala akong pag-iisip, Mama Mia, na baka lokohin niya ako. Hindi ko kailanman naramdaman sa puso ko na pwede niya akong lokohin, na pwede niya akong gawan ng masama. Lalo pa siyang naging sweet, lalo pa naming minahal ang isa't isa. Masaya pala ang ganun, Mama Mia, na yung magiging boyfriend mo ay ang isang taong naging kaibigan mo muna ng matalik. Isang taong nakilala ka muna ng lubusan bago kayo umakyat sa pagiging magkarelasyon. Kaya lang, Mama Mia, may isang problema. Alam ko po na ang relasyon namin ay hindi pangkaraniwan sa tingin ng iba. Ang relasyon namin ay hindi po ikakasiya ng ibang tao. Rod, anong gagawin natin kapag nalaman na ng ibang tao ang tungkol sa ating dalawa? Sabi ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay sinisekreto pa namin ang lahat ng tungkol sa amin. Ang totoo niyan ay ayaw ko sanang itanong yun sa kanya. Pero habang magkasama kami at nanonood ng TV sa bahay niya, ay naisip ko, Mama Mia, na dapat ay pag-usapan na namin ang bagay na yon. Dapat ay wag na namin yung itago pa at pilit na kinukubli. Di hayaan mo sila. Hayaan mo sila kung anong gusto nilang sabihin. Buhay naman natin to. Tayo ang magkarelasyon at hindi naman sila. Wala silang magagawa. Basta ang mahalaga sa akin, nandyan ka. Ang mahalaga sa akin, Elsie, mahal mo ko. Ikaw ang kaligayahan ko. At ano pang mangyari ay ang importante sa akin ay nagmamahalan tayo. Pagmamahalan na kahit sino man, kahit ano pa man ay hindi kayang hadlangan. Mahal na mahal kita. Mama Mia, doon ay nakampante ako. Nakampante ako sa sinabi ni Rod. Tunay nga niya talaga akong minamahal. At ang totoo niya ay mahal ko naman talaga siyang totoo. Matagal na, Mama Mia. Matagal na panahon ko na siyang minamahal. At ngayon, handa na kaming harapin ang ibang tao. Alam ko kasi na walang sikreto na habang buhay na maitatago. Walang sikreto na hindi na ibubunyag. Lahat ng sikreto nalalaman din pagdating ng panahon. At nung malaman nga ng mga kaibigan at pamilya naming dalawa ni Rod ang tungkol sa relasyon namin, ay marami talaga ang nagtaas ng kilay. Marami ang umalma, Mama Mia. Marami ang nagalit. Marami ang tumutol. Ang sabi nila, Mama Mia, ay malaking eskandalo daw ito. At ang sabi nila ay hindi raw ito nararapat. Mama Mia, malaking eskandalo ba talaga ang relasyon naming dalawa ni Rod? Issue ba talaga kung 55 years old na siya habang ako ay 23 years old pa lamang? Oo, Mama Mia. 32 years ang gap naming dalawa ni Rod. Marami ang nagsasabi na hindi raw kami nararapat para sa isa't isa. Marami ang nagsasabi, Mama Mia, na may iba pa raw na nararapat para sa akin. Maging ang mga magulang ko ay tutol na tutol kay Rod. Galit na galit sila. Bakit po, Nay, Tay? Bakit po tutol kayo kay Rod? Irresponsable siyang lalaki. Bakit galit na galit kayo sa akin? Bakit hindi kayo magalit sa mga kapatid ko? Na maaga pa lang ay nagpabuntis na dahil baka idara nila ang bumuntis sa kanila at kanilang binuntis? Bakit ba masyadong issue sa inyo? Ako nga na nakipagrelasyon ay ayos na ayos lang naman. Mama Mia, ang sabi ng mga magulang ko ay ayaw nila sa isang lalaking mas matanda pa sa kanila. Paano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Paano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Tanong ng tatay ko.
At kailan pa kayo naging interesado sa sasabihin ng iba, tay? 'Di ba? Mula nung bata pa ako, kung ano-ano na naman ang sinasabi ng ibang tao sa atin eh. Dahil lahat tayo, isang kahig isang tuka. Bakit noon wala kayong pakialam? Wala naman kaming ginagawang masama ni Rod. Single siya, tay. Wala po siyang asawa dahil matagal nang patay ang asawa niya. Wala rin silang mga anak. Bakit ba ganun kayo? Paano na lang ang kaligayahan ko? Tanong ko. Mama Mia, kahit ano pang paliwanag ko sa mga magulang ko ay hindi talaga nila tinatanggap ito. Ang sabi nila kung gusto ko raw na tanggapin nila ang relasyon ko ay hiwalayan ko si Rod. Maghanap daw ako ng iba. Kahit medyo matanda sa akin, wag lang yung napakatanda. Alam mo, matatanggap ko pa sana kung 30 plus yung yung karelasyon mo. Paano kung naging mag-asawa na kayong dalawa? Anong itatawag niya sa amin? Nanay at tatay? Mas matanda sa amin yun eh. Sabi ng nanay ko. Dahil nga wala akong makuhang suporta mula sa pamilya ko, Mama Mia, ay hindi na lang ako nagpapakita sa kanila. Pero si Rod lagi ang nagsasabi sa akin na dapat ay ayusin ko ang relasyon namin ng pamilya ko. Dapat daw, Mama Mia, ay hindi kami magkawatak-watak. Pero Mama Mia, handa kaming dalawa ni Rod na panindigan ang relasyon namin. Handa kami na harangin ang kung sino man ang sisira sa aming relasyon. Alam mo, maghihiwalay din kayo. Hindi kayo magkakasundo niyan, ang laki-laki ng agwat ng edad nyo. Alam mo, Elsie, hindi ka ba naiilang sa pagitan ng mga edad nyo? Halos mas matanda pa yan sa tatay mo. Kung pwede, baka maging lolo mo na yan. Yan ang lagi kong mga naririnig mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Mama Mia, ang totoo niyan ay naririndi na rin ako paminsan-minsan. Ang totoo niyan ay nagagalit na rin ako kung bakit napakapakialamero nila sa buhay ko. Maiintindihan ko naman kung may asawa si Rod. Maiintindihan ko naman kung may pamilya siya. Maiintindihan ko na yun talaga, hindi kami magiging para sa isa't isa. Pero single na si Rod, Mama Mia. 10 years nang patay ang asawa niya. Kaya naman siguro karapatan din niyang lumigaya. Pag hindi nila alam, Mama Mia, na kahit anong sabihin nila, ay handa kaming dalawa ni Rod na harapin ang lahat ng kanilang pamumuna, ng kanilang mga pangungutya, ng kanilang panghuhusga sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, kahit na araw-araw na may naririnig akong hindi maganda tungkol sa aming dalawa ni Rod, ay hindi ko na lang po yun pinapansin. Kahit na galit ang mga magulang ko, ay pinagpatuloy ko ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, tinawagan ako ng mga magulang ko. Nagkasakit raw ang kapatid ko, ang bunso naming kapatid. Noong pumunta kami doon, Mama Mia, ay wala pong findings ang mga doktor. Sinamahan ako ni Rod dahil mas madali po kapag nagkotse kaming dalawa. Nagalit na naman ang mga magulang ko. Pero this time ay hindi sila umimik dahil mas importante sa amin ang buhay ng kapatid ko. At dahil nga walang findings doon ay nilipat namin siya sa ospital sa bayan. Doon, Mama Mia, nalaman namin na may leukemia pala ang kapatid ko. Kaya pala mahinang-mahina ito. Kaya pala sa tuwing may monthly period siya, Mama Mia, ay halos may pasa ang buo niyang katawan. Mama Mia, naging napakalaki ng gastusin namin sa ospital. Bagay na hindi ko napaghandaan. Kasi naman may ipon ako pero paunti-unti lang yon. Kasi nga sinusuportahan ko ang buo kong pamilya, maging ang pamilya ng mga kapatid ko. Pero Mama Mia, nagawa rin po ang bone marrow transplant dahil sa tulong ni Rod. Oo, Mama Mia, may kaya po si Rod. Hindi lang basta may kaya, kundi mayaman po siya. Kaya nga po lahat din ng pamilya ni Rod ay tumataas ang kilay sa akin. Kaniyang mga kapatid,
mga pinsan, ibang mga kamag-anak, laging sinasabi sa akin na pera lang daw ni Rod ang habol ko. Mama Mia, sa totoo lang nasasaktan ako sa mga komentong ganon. Ilang beses na akong nakipaghiwalay kay Rod dahil doon. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na parang hindi ko nakakayaning humarap pa sa pamilya niya. Pero ang sabi ni Rod ay huwag daw akong mahihiya. Ang sabi ni Mama Mia ay mahal daw niya ako at walang magagawa ang iba para pigilan ang pagmamahal na yon. Hindi ko alam, Mama Mia, pero mula po nung unti-unting gumaling ang kapatid ko, ay natanggap na rin ng mga magulang ko si Rod. Doon, Mama Mia, ay naging masaya ako. Pero hindi naman pang matagalan ang kasiyahan na yon. Dahil 6 na buwan lamang matapos mailabas sa ospital ang kapatid ko, ay sinugod na naman namin ito. And this time, Mama Mia, mas lalo palang lumala ang sakit niya hanggang sa hindi na niya nakayanan pa. Namatay ang kapatid ko, Mama Mia. Hiyang-hiya ako noon kay Rod dahil malaki ang nagastos niya. Pagkatapos ay nauwi lang din sa kamatayan ng lahat. Pero Mama Mia, ang sabi niya wag daw akong mahiya. Kung ano daw ang sa kanya ay akin din. Hindi ko lubos maisip kung anong ibig sabihin niya noon. Pero pagkatapos lang ng 1 taon, mula nung mamatay ang kapatid ko, ay nag-propose na siya sa akin ng kasal. Mama Mia, at buong akala ko ay hanggang dun lang kami ni Rod, hanggang boyfriend at girlfriend lamang. Nung nag-propose siya sa akin ng kasal ay mas lalo pang nagalit sa akin ng pamilya niya, lalong-lalo na ang mga kapatid niya. Pero ang sabi ni Rod ay wala silang pakialam dahil buhay niya ito. Siya ang nagmamahal. Kaya naman tinanggap ko pa rin ang proposal niya. Hiningi niya ang kamay ko sa mga magulang ko. Pagkatapos lang ang 2 buwan ay nagpakasal na kaming dalawa sa West. Hindi namin sinabi sa iba kung saan ang kasal namin at kung kailan. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang best friend kong si Jessica at ang pamilya ko. Sa West kami nagpakasal, Mama Mia, para hindi nalalaman ng kahit na sino. Kahit bawal ang pag-ibig namin, para sa paningin ng ibang tao ay wala kaming naging pakialam. Ang importante sa amin ni Rod noon ay ang kaligayahan namin. Ang akala ng pamilya ni Rod ay nagli-live-in kaming dalawa noong mga unang buwan na nagsama kami sa bahay niya. Ang akala nila ay hindi kami legal. Pero legal kami, Mama Mia. Matapos po ang 3 taon ng pagsasama namin ni Rod, Mama Mia, ay nagkaroon po kami ng malaking problema. Hindi na po kami nagkaanak dalawa dahil may problema po si Rod. Pero hindi yon ang malaki naming problema, Mama Mia. Kundi ang pagkakaroon ni Rod ng sakit sa kanyang atay. Stage 3 liver cirrhosis, Mama Mia. Pinagamot namin si Rod sa kung saan saang ospital. Pumunta pa kami ng Maynila. Pero hindi na naagapan dahil maging ang iba niyang organs ay may mga sakit na rin. Naapektuhan na rin. Mama Mia, 3 taon mahigit lang ang pagsasama namin ni Rod bilang mag-asawa. Pagkatapos ng 3 taon na yon, ay kinuha naman siya sa akin ng Panginoon. At nung mawala nga si Rod ay unti-unting lumitaw ang mga kapatid niya. Ang gusto nila, Mama Mia, ay kunin ang kayamanan ni Rod. Kaya lang wala silang magagawa dahil kasal kaming dalawa. Ang akala nila, Mama Mia, ay hindi kami kasal. Ang akala nila ay nagli-live-in lamang kaming dalawa. Kaya naman galit na galit sila nung malaman nila na ako lang ang tanging nagmamay-ari sa lahat ng mga naiwan ni Rod. Sa galit nila, Mama Mia, ay iniskandalo pa nila ako sa trabaho ko. Pagkatapos noon ay pinuntahan pa nila ang mga magulang ko sa lugar namin at pinahiya sa mga kapitbahay namin. Gold digger daw ako. Alam ko raw dati pa na may sakit si Rod. Kaya raw ako nagpakasal dito dahil alam ko na mamamatay din si Rod. Dahil yun daw talaga ang intensyon ko, Mama Mia.
na kapag namatay si Rod, ay ako na ang mamamahala sa kanyang mga maiiwang kayamanan. Mama Mia, nung una ay pilit ko silang iniintindi. Nung una, Mama Mia, ay pilit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang ang naging reaksyon nila. Dahil nga nasaktan sila at wala silang kaalam-alam na kinasal na kaming dalawa ni Rod. Pero Mama Mia, kahit lumipas na ang ilang mga linggo at buwan, ay ganun pa rin sila. Hindi na sila nakontento sa pagpapahiya sa akin sa trabaho ko. Pinahiya nila ang mga magulang ko at ang buong pamilya namin. Ang totoo niyan, Mama Mia, sila ang rason kung bakit ako umalis sa trabaho. Dahil nga, kahit pa anong sabihin at anong paliwanag ko sa mga katrabaho ko, meron at meron pa ring naniniwala sa kanila. Hindi kasi sila naniniwala na minahal ko talaga ng totoo si Rod. At sabi nila, Mama Mia, tanging pera lang daw talaga ni Rod ang habol ko at ang nais ko. Kaya ako ginawa ang pagpapakasal dito. Mama Mia, hanggang ngayon, maging sa Facebook po, ay lagi po silang nagpaparinig sa akin. Ang totoo niyan ay gustong-gusto ko nang ibigay sa kanila ang mga naiwan ni Rod para lang matahimik sila. Pero Mama Mia, bago umalis nang tuluyan sa mundong ito si Rod, ay pinaalala niya sa akin na dapat ay lumaban ako sa mga hamon ng buhay. Dapat daw wag kong hayaan ang ibang tao na siyang magdikta sa buhay ko, lalo pat alam ko naman na wala akong ibang ginagawang masama. Kapag daw wala akong mali at kasalanan, dapat daw ipaglaban ko ang sarili ko. Dapat daw wag akong pumayag na basta-basta na lang ako inaapakan ng ibang tao. Maging ang mga magulang ko, Mama Mia, ang payo nila sa akin ay wag ko raw ibigay ang mga iniwan ni Rod para sa akin. Pero hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan ko to kakayanin. Umalis na nga ako sa lugar nila, Mama Mia. Pinaupahan ko na lang ang bahay ni Rod. Pero kahit na ganun, nagkakaroon pa rin sila ng pagkakataon, Mama Mia, na siraan ako. Lalo na ngayon sa social media. Ang sabi ng kaibigan kong si Jessica ay pwede ko raw kasuhan ang mga kapatid ni Rod sa mga pinagsasasabi nila. Mama Mia, kung ano-ano pong mga masasakit na salita ang sinasabi nila sa Facebook. Yung mga pamangkin pa ni Rod ay gumagawa pa ng mga videos, Mama Mia. Mga videos na tungkol sa pagiging gold digger. Mga videos na ang iba ay nagtitrending pa talaga dahil marami rin sa mga netizens at mga tao na sadyang mapanghusga. Mama Mia, ayoko pong dumating kami sa punto na magkakasuhan kami. Ayoko nang ganon dahil alam kong hindi yun ikakatuwa ni Rod. Pero Mama Mia, ano po ba ang gagawin ko? Kailan po ba matitigil ang mga ginagawang ito ng mga kamag-anak ni Rod? Ang totoo niyan, ito po talaga ang source of stress ko ngayon. Hindi na po ako nagtatrabaho at yun po ay mas ikinagagalit nila. Dahil ang sabi nila ay nagbubuhay reyna daw ako sa kayamanan na hindi naman daw ako ang nagpundar. Mama Mia, ano po ba ang nararapat kong gawin? Kung kayo po ang tatanungin ko, dapat ba na mag-file na ako ng kaso laban sa mga kapatid at mga kamag-anak ni Rod? O dapat ba ibalik ko na lang sa kanila ang kayamanang kanilang hinihingi? Ano po ba ang nararapat kong gawin? Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, LC. Alam mo, LC, napakabigat ng problema mo. Sa totoo lang, tama ka naman, hindi matutuwa si Rod kapag nagkakasuhan kayo, 'di ba? Kapag dumating kayo sa husgado, kapag dumating kayo sa hukuman, pero hindi rin natutuwa si Rod. Alam ko na nai-stress ka ng ganyan. Kung itatanong mo sa akin kung ibibigay mo ang binigay sa'yo ni Rod, para sa akin hindi. Para sa akin, bukod sa ipagdasal mo ang mga kamag-anak at mga kapatid niya, ang dapat mong gawin ay kausapin sila ng maayos. Pwede naman nabigyan mo sila kahit konti. Pero bago mo gawin yon, dapat magharap-harap muna kayo sa korte
Doon nyo gawin ang pagbibigay para naman matapos na ang lahat. Mag-usap kayo doon. 'Di ba? Na, ganito, ibibigay ko sa inyo yung ganito pero tumigil na kayo. Pwedeng ganon. Or pwede rin na baka matakot sila, pwede mo rin na, 'di ba, kasuhan kasi cyber libel yang ginagawa nila sa'yo. Ang dapat mong gawin ay kumonsulta ka sa isang abogado at magdasal, LC. Dahil ako, hindi pa naman ako nakakaranas ng ganong klaseng problema. Yung mga yaman-yaman na yan, wala naman ako niyan. So, hindi pa ako nakakaranas. Baka may isa po sa inyo na nakikinig ngayon na may ipapapayo or may maipapayo kay LC. Please do comment down below po para naman malaman ni LC kung ano ba ang nararapat niyang gawin. Muli ay maraming salamat, LC, sa pagtitiwala mo sa programa natin at ibinahagi mo ang kwento niyong dalawa ni Rod. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni LC, please do click the like button and share po. And of course, kung meron ka ring sarili mong kwento ng buhay, mag-email ka lamang po mamamia.cdo0317@gmail.com. Wag mo ring kakalimutan na bukod sa pag-i-email sa akin ng kwento mo, mag-subscribe ka rin at mag-click ng notification bell para araw-araw kang updated sa tuwing may bago tayong kwentong ina-upload dito sa ating channel. Muli po ay nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng aking puso dahil sa walang sawa niyong pagsuporta, pag-aabang, pakikinig, at syempre paglalike na rin nitong ating programa. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.